Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, nakatayo ang munting kubo ni Clarita. Isang dalagang magsasaka na maagang natutong humawak ng araro kaysa humawak ng manika. Bata pa lamang siya'y sanay na sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat, sa putik na dumidikit sa kanyang paa, at sa pagod na tila araw-araw ay nakaukit na sa kanyang mga palad. Maagang naulila si Clarita sa mga magulang, ang kanyang amay namatay sa sakit, at ang kanyang ina na may sumunod makalipas lamang ang 2 taon dahil sa matinding lungkot at kahirapan. Mula noon, mag-isa na niyang hinarap ang buhay. Walang kapatid, walang kamag-anak na malalapitan. Tanging ang lupa, ang taniman at ang kalikasan ang naging kaibigan niya. Tuwing madaling araw, bago pa man sumilip ang araw sa likod ng bundok, nagigising na si Clarita. Tahimik niyang binubuksan ang pinto ng kubo, tangan ang kanyang lumang itak at bayong. Ang hangin sa umaga ay malamig at sariwa, tila may dalang lihim mula sa kagubatan. Sa araw na iyon, gaya ng nakasanayan, naglakad siya patungo sa kanyang taniman ng kamote at mais. Habang tinatahak ang makipot na daan, napapansin niya ang pagaspas ng mga dahon, ang huni ng mga ibon, at ang paglagaslas ng munting sapa sa di kalayuan. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang pakiramdam si Clarita. Parang may matang nakamasid sa kanya mula sa kailaliman ng gubat. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi rin niya alam kung bakit tila mas tahimik ang paligid kaysa karaniwan. Wala halos marinig na kuliglig, ni huni ng maya. Ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Sanay na siyang makaramdam ng kakaiba. Sa tagal niyang naninirahan sa tabi ng kagubatan, alam niyang may mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Maraming matatanda sa baryo ang nagkukwento tungkol sa mga diwata, lamang lupa at bantay ng kalikasan. Ngunit si Clarita ay hindi mapamahiin. Para sa kanya, sapat na ang sipag at tiyaga upang mabuhay. Pagdating niya sa taniman, agad siyang nagsimulang maglinis ng damo at magbungkal ng lupa. Lumipas ang ilang oras na hindi niya namamalayan. Nang maramdaman niya ang matinding sikat ng araw sa kanyang batok, saka pa lamang siya tumigil. Umupo siya sa ilalim ng isang punong balete sa gilid ng taniman. Iyon ang pinakamalaking puno sa lugar. Makapal ang ugat, malapad ang lilim at tila may sariling buhay. Maraming beses nang pinagbili na ng mga taga-baryo na huwag basta lalapit doon, lalo na sa gabi. Ngunit para kay Clarita, iyon ang tanging silungan niya kapag tanghaling tapat. Inilabas niya ang baong kanin at tuyo. Habang kumakain, napatingin siya sa masukal na bahagi ng gubat na nasa likod ng puno. May kung anong kumislap. Isang munting liwanag, tila sinag ng araw na tumama sa salamin. Napakunot noo si Clarita. Hindi karaniwang may ganoong kislap sa bahaging iyon. Ang lugar ay madilim, puno ng makakapal na dahon at baging. Walang dahilan para may magningning doon. Tumayo siya, dala ang pag-usisa. Makabasag na bote, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit, mas lalong luminaw ang kinang. Parang gintong sinag na kumikislap sa pagitan ng mga ugat at dahon. Nang tuluyan siyang makarating sa pinanggagalingan ng liwanag, napahinto siya. Sa pagitan ng 2 ugat ng balete, may nakahimlay na isang singsing. Isang gintong singsing. Makintab, malinaw at tila bagong gawa. Sa gitna nito'y may munting batong kumikislap sa iba't ibang kulay. Bughaw, luntian at lila. Depende sa tama ng liwanag. Parang hindi ito ordinaryong alahas. Parang may sariling buhay. Parang humihinga. Napatitig si Clarita. Hindi siya agad kumilos. May kakaibang lamig na gumapang sa kanyang batok.
Parang may bumubulong sa hangin, ngunit hindi niya maunawaan ang sinasabi. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo roon. Sa wakas, yumuko siya at marahang inabot ang singsing. Nang mahawakan niya ito, tila may dumaloy na init sa kanyang palad. Hindi masakit, hindi rin mainit, kundi parang yakap na matagal nang hinihintay. Napasinghap siya. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay nag-ingay, ang mga sanga ay nagsayawan, at ang paligid ay tila nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Napatingin siya sa paligid. Wala namang ibang tao. Walang hayop. Ngunit ramdam niya, hindi siya nag-iisa. Mahigpit niyang hinawakan ng singsing at inilagay sa kanyang palad. Parang ayaw niya itong bitawan, ngunit kasabay nito'y may bahagyang takot sa kanyang dibdib. Sa akin na lang muna, bulong niya. Baka may makapulot na masamang loob. Isinuot niya ang singsing sa kanyang kanang daliri. Sakto ang sukat. Parang sadyang para sa kanya. Nang maisuot niya ito, muling umihip ang hangin, mas banayad ngayon. May kasamang halimuyak ng bulaklak na hindi niya kilala. Matamis, sariwa at kakaiba. Saglit siyang nakaramdam ng hilo. Parang umikot ang paligid. Parang lumabo ang kanyang paningin. Ngunit agad din itong nawala. Napaupo siya sa lupa, hinihingal. Ano ba to? Mahina niyang sambit. Tinignan niya ang kanyang daliri. Ang singsing ay patuloy na kumikislap, ngunit mas banayad na ngayon. Parang isang mata na nakamasid, ngunit hindi nagbabanta. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya at nagpasiyang umuwi na. Hindi na siya mapalagay. Habang naglalakad pa uwi, pakiramdam niya'y may sumusunod sa kanya. Ngunit sa tuwing lilingon siya, tanging mga puno at anino lamang ang kanyang nakikita. Pagdating sa kanyang kubo, agad siyang pumasok at isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang papag at muling tinitigan ang singsing. Sa liwanag ng lampara, mas lalo itong nagningning at doon niya napansin. May nakaukit na kakaibang simbolo sa loob ng singsing. Hindi titik, hindi numero, kundi hugis na tila alon, dahon at bituin na pinagsama. Hindi niya alam sa sandaling iyon na ang singsing na kanyang napulot ay pagmamay-ari ng isang makapangyarihang diwata, si Rinaya, ang tagapangalaga ng kagubatan. Hindi niya alam na ang simpleng paghawak niya rito ay nagpagising sa isang sinaunang sumpa. At higit sa lahat, hindi niya alam na mula sa araw na iyon, ang kanyang payak na buhay bilang magsasaka ay tuluyan ng magbabago. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng huni ng kuliglig, isang munting tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang bulong na tanging ang kanyang puso lamang ang nakarinig. At iyon ang simula ng isang mahiwagang kapalaran na hindi na niya kailanman matatakasan. Nagising si Clarita sa gitna ng gabi. Hindi dahil sa lamig, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang tinig. Mahina, banayad, at tila nagmumula sa hangin. Clarita! Napadilat siya. Madilim ang loob ng kubo. Tanging ang munting ilaw ng buwan na sumisilip sa siwang ng bintana ang nagbibigay liwanag sa kanyang paligid. Ang lampara sa mesa ay matagal nang namatay. Ang apoy sa lutuan ay abo na lamang. Umangat siya mula sa pagkakahiga. May tao ba? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit naroon pa rin ang pakiramdam na may kasama siya. Parang may nakatayong malapit sa kanyang higaan. Parang may matang nakamasid sa kanya. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang dibdib. Sa kanya napansing may kakaibang init na nagmumula sa kanyang kanang kamay. Nang itaas niya ito, nakita niyang ang singsing ay bahagyang nagliliwanag. Hindi matingkad, hindi rin masakit sa mata, kundi parang liwanag ng alitap-tap sa gitna ng dilim. Napaupo siya. Ano ba talaga to? Bulong niya.
Habang nakatitig siya sa singsing, muling umalingaw-ngaw ang tinig. Hindi mo dapat kinuha yon. Napatalon si Clarita. Napalingon siya sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Walang tao, walang anino, walang kahit anong gumalaw. Sinong nagsasalita? Nanginginig niyang tanong. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, muling narinig ang tinig. Mas malinaw na ngayon. Hindi mo kasalanan, ngunit may kapalit ang bawat bagay na hinahawakan ng tao. Naramdaman ni Clarita ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Parang may puwersang humawak sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay tila lumabo. At bigla, nagbago ang paligid. Hindi na siya nasa loob ng kubo. Nasa gitna na siya ng isang malawak na parang napuno ng bulaklak na kumikislap sa dilim. Ang kalangitan ay kulay ube at bughaw. Ang mga bituin ay tila mas malapit, parang pwede niyang abutin. Ang hangin ay mabango, matamis, nakakaakit. Sa harap niya, may isang figura. Isang dalagang nakasuot ng bestidang yari sa mga talulot ng bulaklak at sinag ng buwan. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay pilak. Ang kanyang mga mata ay parang lawa sa ilalim ng liwanag ng tala, malalim at misteryoso. Siya ay nakatayo sa ibabaw ng isang mumunting liwanag. Hindi lumulutang. Ngunit parang hindi rin humahawak sa lupa. Napatitig si Clarita. Isa kang diwata? Mahina niyang tanong. Ngumiti ang dalaga. Ngunit ang ngiting iyon ay may halong lungkot. Ako si Rinaya, mahinahon niyang sagot. Tagapangalaga ng kagubatan na iyong tinatahak araw-araw. Napatitig si Clarita sa kanya. Kung ganon, yung singsing, tumango si Rinaya. Akin iyon. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Clarita. Patawad, hindi ko po alam. Nakita ko lang. Alam ko, sagot ng diwata. Hindi mo iyon ninakaw. Tinawag ka nito. Natawag? Naguguluhang tanong ni Clarita. Lumapit si Rinaya. Sa bawat hakbang nito, tila umuusbong ang mga bulaklak sa ilalim ng kanyang paa. Ang singsing ay hindi basta alahas, paliwanag niya. Ito ay sisidlan ng aking lakas. Isang bantay ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Tahimik na nakinig si Clarita. Sa mahabang panahon, patuloy ni Rinaya, itinago ko ito sa ugat ng balete. Ngunit humina ako. Nanganganib ang aking sakop. Kailangan ko ng isang taong may dalisay na puso. Itinuro niya si Clarita. Ikaw yon. Napatitig si Clarita. Ako? Isang simpleng magsasaka lang po ako. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili, tugon ni Rinaya. Wala kang kasakiman, wala kang masamang hangarin. Nabubuhay ka sa pawis ng sarili mong kamay. Naramdaman ni Clarita ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Pero, bakit ako? Ano pong mangyayari sa akin? Huminga ng malalim si Rinaya. Simula nang isuot mo ang singsing, ikaw ay naging tagapagdala ng aking kapangyarihan. Habang suot mo ito, konektado ka sa akin at sa gubat. Nakakatakot po, bulong ni Clarita. Oo, tapat na sagot ng diwata. Hindi ito madali. Maraming susubok na agawin ng singsing. Maraming puwersang ayaw sa balanse. Biglang nagdilim ang paligid. Ang mga bulaklak ay nalanta. Ang hangin ay naging malamig. May umalingaw-ngaw na mababang ungol sa malayo. Dumarating na sila, sabi ni Rinaya. Seryoso ang tinig. Sino po sila? Tanong ni Clarita. Ang mga nilalang na kumakain ng liwanag ng kalikasan, sagot niya. Mga espiritong isinilang sa kasakiman at galit. Biglang hinawakan ni Rinaya ang kamay ni Clarita. Mainit ang kanyang palad. Makinig ka, Marinyang sabi. Hindi kita pababayaan.
Ngunit kailangan mong matutong magtiwala sa sarili mo. Natatakot po ako, amin ni Clarita. Ngumiti si Rinaya, ngayon ay may halong lambing. Lahat ng bayani ay natatakot sa simula. Unti-unting naglaho ang paligid. Bumalik ang dilim. Bumalik ang kubo. Napahiga si Clarita sa kanyang higaan. Hingal na hingal, pawis na pawis. Parang panaginip. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, mas maliwanag ang kislap ng singsing. At sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang tinig ni Rinaya. Ito pa lamang ang simula. Pumutok ang liwanag ng umaga sa bintana ng kubo ni Clarita. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Saglit siyang nanatiling nakahiga, nakatitig sa bubong na yari sa pawid. Tahimik ang paligid, maliban sa tilaok ng manok sa di kalayuan at sa mahihinang yabag ng hangin sa mga dahon. Ngunit kahit payapa ang umaga, mabigat ang kanyang dibdib. Ang panaginip, o kung ano man iyon, kay Rinaya, ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Ang parang, ang mga bulaklak, ang malamig na dilim, ang babala. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kanang kamay. Naroon pa rin ang singsing. Kumikislap sa liwanag ng araw na tila walang nangyari. Hindi pala panaginip. Bulong niya. Umupo siya at napabuntong hininga. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong araw na may dalang ganitong lihim. Noon, ang iniisip lamang niya ay ani, ulan at pagkain sa hapag. Ngayon, kasama na sa kanyang isip ang mga diwata at anino. Tumayo siya at nagsimulang maghanda. Nagsaing, nag-init ng tubig, naglinis ng kubo. Ngunit sa bawat kilos niya, ramdam niya ang kakaibang presensya sa paligid, parang may humihinga kasabay ng kanyang paghinga. Matapos mag-almusal, kinuha niya ang kanyang bayong at itak. Panahon na naman para magtungo sa bukid. Sa labas ng kubo, sinalubong siya ng karaniwang tanawin ng baryo. Mga batang naglalaro sa putikan, mga inang naglalaba sa ilog, at mga magsasakang papunta sa kani-kanilang taniman. Ngunit may kakaiba. Tahimik ang mga tao. Walang masyadong nag-uusap. Parang may bumabagabag sa lahat. Habang naglalakad si Clarita sa makitid na daan, napansin niyang may mga matang sumusunod sa kanya. Hindi dahil sa inggit o paghanga, kundi dahil sa pagtataka. May ilang matandang babae ang nagbulungan. May ilang lalaki ang napahinto sa paglalakad. Naririnig niya ang mahihinang usapan. Napansin mo ba? Parang may liwanag. Simula kahapon pa. Hindi normal. Napababa si Clarita ng tingin. Sa kanya naunawaan ang singsing. Kahit gaano niya ito itago, kahit anong anggulo, tila may kakaibang kinang itong hindi may kubli. Sinubukan niyang takpan ng panyo ang kanyang kamay. Ngunit kahit ganoon, parang may liwanag pa ring sumisilip. Pagdating niya sa bukid, agad siyang nagsimulang magtrabaho. Binungkal ang lupa. Tinanggal ang damo. Inayos ang pilapil. Gusto niyang malimutan ang lahat. Gusto niyang bumalik sa dati. Ngunit hindi siya tinantanan ng kanyang isipan. Habang nag-aararo, napansin niyang mas madali niyang naiaangat ang mabibigat na tipak ng lupa. Ang dating kinapapagod niya agad ay ngayon ay tila kayang-kaya na niya. Nagtaka siya. Kinuha niya ang isang sako ng mais na dati halos hindi niya mabuhat mag-isa. Ngayon, nabuhat niya ito na parang walang bigat. Napahinto siya. Tinitigan ang kanyang mga kamay. Dahil ba to sa singsing? Mahina niyang tanong. Biglang umihip ang banayad na hangin. Parang sagot. Nang tanghali, nagpasya siyang umuwi muna. Ngunit sa kanyang paglalakad pabalik sa baryo, may napansin siyang 3 lalaking nakatayo sa lilim ng punong mangga sa gilid ng daan. Hindi niya kilala ang mga ito. Hindi taga roon. Ang kanilang mga mata ay malamig.
Ang kanilang mga mukha ay payat at maputla. Ang kanilang mga anino sa lupa ay tila mas mahaba kaysa nararapat. Habang papalapit siya, tumigil sa pag-uusap ang tatlo. Sabay-sabay silang tumingin sa kanya. Naramdaman ni Clarita ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ayaw niyang magpakita ng takot. Ngunit nang makalampas na sana siya, "Clarita," tawag ng isa. Napahinto siya. Napalingon. "Paano niyo po nalaman ang pangalan ko?" Tanong niya, pilit na kalmado. Ngumiti ang lalaki. Ngunit walang saya sa ngiting iyon. "Marami kaming alam," sagot nito. Lumapit ang dalawa pa. Unti-unti siyang napapaligiran. "Maganda ang suot mo," sabi ng isa, nakatingin sa kanyang kamay. "Bihira ang may ganyang alahas dito," dagdag ng isa pa. Naramdaman ni Clarita ang panlalamig ng kanyang katawan. "Regalo lang po," sagot niya. "Talaga?" tanong ng unang lalaki. "Pwede bang makita ng mas malapitan?" Napaurong siya. "Pasensya na po, kailangan ko nang umuwi." Humakbang siya palayo. Ngunit biglang humarang ang isa. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na init mula sa singsing patungo sa kanyang braso. Parang may nagising. Parang may bumubulong. Sa kanyang isip, narinig niya ang tinig ni Rinaya. "Huwag kang matakot." Biglang tumayo ang balahibo niya. Nag-ipon siya ng lakas. "Atras po," mariin niyang sabi. Ngunit tumawa ang mga lalaki. "Hindi ka makakatakas," malamig na sagot ng isa. Biglang humampas ang hangin. Umalon ang alikabok. Nayanig ang mga dahon. Parang may unsyaming puwersa na dumaan sa pagitan nila. Napaatras ang tatlong lalaki. Napadapa ang isa. Napahawak ang isa sa puno. Nagulat si Clarita. Hindi niya sinadya iyon. Hindi niya alam kung paano nangyari. Ngunit malinaw, may ginawa ang singsing. Samantala, sa di kalayuan mula sa lilim ng kagubatan, may dalawang matang nagmasid sa pangyayari. Pulang-pula, puno ng galit, at puno ng gutom. Nanginginig pa ang mga tuhod ni Clarita habang nagmamadali siyang lumakad palayo sa tatlong estranghero. Hindi na siya lumingon. Hindi na niya inalam kung ano ang ginawa ng mga ito matapos silang mapaatras ng hindi niya maipaliwanag na puwersa. Ang mahalaga, nakalayo siya. Humahagibis ang kanyang paghinga habang tinatahak ang makipot na daan pauwi. Parang hinahabol siya ng sariling anino. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila yabag ng isang panganib. Pagdating sa baryo, hindi na siya dumiretso sa kanyang kubo. Sa halip, napahinto siya sa harap ng isang lumang bahay na yari sa kawayan at nipa. Ito ang tirahan ni Mang Isko. Ang pinakamatandang lalaki sa kanilang lugar. Ang tanging taong sinasabing nakakaalam ng mga lihim ng kagubatan. Matagal nang balo si Mang Isko. Namumuhay siya ng tahimik. Palaging may hawak na baston na yari sa punong kamagong at may suot na agimat na hindi niya kailanman inaalis sa leeg. Marami ang natatakot sa kanya. Marami rin ang humihingi ng payo. Napatigil si Clarita sa harap ng pintuan. Nag-alinlangan siya. Ngunit nanaig ang takot. Marahan siyang kumatok. "Tok! Tok! Tok!" Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Sumilip ang matanda. Maputi ang buhok. Kulubot ang mukha. Ngunit matalas pa rin ang mga mata. "Clarita?" sambit niya. "Ano ang nangyari sa iyo, Hija?" Napansin nito ang kanyang pamumutla. Pumasok siya sa loob nang hindi na hinintay ang sagot. "Halika," sabi ni Mang Isko. "Umupo ka." Naupo si Clarita sa bangkong kahoy. Nalalamig pa rin ang kanyang mga kamay. "Ano ang bumabagabag sa iyo?" tanong ng matanda. Sandaling natahimik si Clarita. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilahad ang lahat. Ang balete, ang singsing,
Ang panaginip kay Rinaya. Ang tatlong lalaki. Ang kakaibang hangin. Ang puwersang hindi niya kontrolado. Habang nagsasalita siya, lalong sumiseryoso ang mukha ni Mang Isko. Hindi siya sumingit. Hindi siya nagtanong. Tahimik lang siyang nakinig. Nang matapos si Clarita, matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Mang Isko sa kisame. Parang may inaalala. Parang may binubuhay na alaala. Sa wakas, nagsalita siya. Matagal ko nang kinatatakutan ng araw na ito, mahina niyang sabi. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Clarita. Tumayo ang matanda at kumuha ng isang lumang kahon mula sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga tuyong dahon, munting bato, piraso ng kahoy, at mga lumang papel na may sulat kamay. Kinuha niya ang isang kupas na pahina. Ito ang iniwan ng aking lolo, paliwanag niya. Isa rin siyang tagabantay ng kagubatan noon. Inabot niya kay Clarita ang papel. Nakasulat dito ang isang lumang kwento tungkol sa isang diwata na nagngangalang Rinaya, tagapangalaga ng buhay, tagabantay ng balanse, may hawak na singsing na pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. At kapag napunta sa kamay ng tao ang singsing, patuloy ni Mang Isko, magigising ang mga aninong matagal nang natutulog. Napatitig si Clarita. Anong mga anino po? Huminga ng malalim ang matanda. Mga nilalang na tinatawag na tagalamon, sagot niya. Mga espiritong isinilang sa kasakiman ng tao at puot ng kalikasan. Tagalamon, bulong ni Clarita. O, tugon ni Mang Isko. Kumakain sila ng lakas ng mga diwata, ng sigla ng gubat at ng pag-asa ng tao. Naalala ni Clarita ang pulang mga mata sa kagubatan. Nanlamig siya. Sila po ba yung nakatingin sa akin kanina? Tanong niya. Tumango ang matanda. Malamang, sagot niya. At ang tatlong lalaking nakausap mo, hindi na sila ganap na tao. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clarita. Ano po? Gulat niyang tanong. Mga sisidlan, paliwanag ni Mang Isko. Ginagamit sila ng mga tagalamon upang makapasok sa mundo ng tao. Napayuko si Clarita. Kaya pala, kakaiba sila. Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hiya, sabi niya. Hindi kita tinatakot, ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. May paraan po ba para matapos ito? Tanong ni Clarita, halos pabulong. Tumitig sa kanya si Mang Isko. Meron, sagot niya. Ngunit hindi madali. Sabihin niyo po, mabilis niyang sabi. Kailangan mong matutong makipag-ugnayan ng lubos kay Rinaya, paliwanag niya. Hindi sapat ang panaginip. Kailangan mong marating ang kanyang tunay na dako. Nasaan po iyon? Tanong ni Clarita. Sa pusod ng gubat, sagot ng matanda. Ang pinakabanal at pinakamapanganib na lugar sa bundok. Napasinghap si Clarita. Iyon ang lugar na pinagbawal pasukin ng mga matatanda. Maraming nawawala roon. Maraming hindi na bumabalik. Kung hindi mo gagawin, dagdag ni Mang Isko, lalo lamang lalakas ang mga tagalamon at balang araw, lulunurin nila ang baryo sa dilim. Napapikit si Clarita. Bumigat ang kanyang dibdib. Isang simpleng magsasaka lamang siya. Ngunit ngayon, tila sa kanya nakaatang ang kapalaran ng lahat. Sa labas ng bahay, biglang dumilim ang langit. Nag-ipon ang mga ulap at sa malayo, umalingaw-ngaw ang isang mababang ungol. Parang babala mula sa kailaliman ng kagubatan. Tahimik na naglakad si Clarita pauwi mula sa bahay ni Mang Isko. Hindi na niya namalayan ang pagdilim ng paligid. Ang dating pamilyar na daan ay tila nag-iba ng anyo. Mas makipot, mas madilim, mas mabigat ang hangin. Ang mga puno sa gilid ng daan ay parang nakayuko.
Wari nagbabantay sa kanyang bawat hakbang. Sa kanyang dibdib, naglalaban ang takot at tapang. Gusto niyang umatras. Gusto niyang magtago. Gusto niyang ibalik ang singsing at bumalik sa dating payak na buhay. Ngunit alam niyang huli na. Ang sandaling isuot niya ang singsing, nagsimula na ang kanyang kapalaran. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang isinara ang pinto. Umupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Tila bumagsak sa kanyang balikat ang bigat ng buong mundo. Bakit ako? Mahina niyang tanong sa sarili. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, unti-unting uminit ang kanyang kanang kamay. Muling nagliwanag ang singsing. Hindi ito kasing lakas ng dati. Banayad. Parang kandilang nagbibigay gabay sa dilim. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tinig ni Rinaya. Hindi ka nag-iisa, Clarita. Napatingala siya. Rinaya. Pabulong niyang sambit. Hindi siya nakita. Ngunit ramdam niya ang presensya nito. Parang simoy ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Natakot ka? Sabi ng diwata. Opo, tapat niyang sagot. Sobrang natatakot po ako. Natural iyan, tugon ni Rinaya. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito. Napapikit si Clarita. Hindi ko po alam kung kaya ko, sambit niya. Simpleng magsasaka lang po ako. Ngunit may busilak kang puso, sagot ni Rinaya. At iyan ang lakas na hindi kayang lamunin ng dilim. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang loob ng kubo ay nagliwanag. Ang mga dingding ay tila naglaho. Napapalibutan siya ng liwanag at mga lumulutang na dahon. Muli siyang dinala sa mahiwagang parang. Nakatayo si Rinaya sa harap niya, mas malinaw kaysa dati. Mas makintab, mas makapangyarihan. Ngunit may bakas ng panghihina sa kanyang mukha. Humihina na ako, aminin ng diwata. Habang lumalakas ang mga tagalamon, napahigpit ang hawak ni Clarita sa kanyang palda. May magagawa po ba ako? Tanong niya. Oo, sagot ni Rinaya. Ngunit kailangan mong mangako. Anong pangako po? Lumapit si Rinaya. Hinawakan ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Clarita ng init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Nakita niya ang mga larawan, mga punong pinutol, mga ilog na natuyo, mga hayop na nawalan ng tirahan, mga batang umiiyak, mga magsasakang nawalan ng ani. Lahat ay bunga ng kasakiman. Ito ang mundong mawawala kapag nanaigang dilim, sabi ni Rinaya. Hindi ko po hahayaang mangyari yan, maring sabi ni Clarita. Ngumiti ang diwata. Kaya kailangan mong ipangako, sabi niya, na iingatan mo ang balanse, kahit masaktan ka, kahit mag-isa ka, kahit mawalan ka. Tahimik si Clarita. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang kanilang sakripisyo, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang pangarap na payak na buhay. Ngunit ngayon, may mas malaking dahilan. Tinatanggap ko po, matatag niyang sabi. Ipapangako ko. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang singsing ng buong lakas. Isang sinag ang umakyat sa langit. Umugong ang hangin. Umalon ang lupa. At sa gitna ng liwanag, lumuhod si Clarita. Hindi sa takot, kundi sa panata. Sa ngalan ng lupa, ng tubig at ng hangin, wika ni Rinaya, ikaw ay itinatalaga bilang tagapangalaga ng liwanag. Narinig ni Clarita ang pintig ng kanyang puso. Parang tambol ng digmaan. Parang awit ng pag-asa. Unti-unting naglaho ang liwanag. Bumalik ang kubo. Bumalik ang dilim ng gabi. Ngunit sa kanyang dibdib, may bagong ningning. Isang tapang na hindi na mawawala. Sa labas, sa gilid ng kagubatan, may aninong napabulong.
Nagising na ang tagapangalaga. At sa dilim, may gumalaw. May nagbabantay. May naghahanda. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang liwanag. Nagising si Clarita ng mas maaga kaysa dati. Hindi dahil sa tilaok ng manok, kundi dahil sa mainit na pintig na nagmumula sa kanyang dibdib. Parang may tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng kagubatan. Tahimik siyang bumangon. Hindi na siya nagalmusal. Hindi na rin nagaksaya ng oras. Isinuot niya ang kanyang lumang tsinelas. Isinabit ang bayong sa balikat at inilagay sa loob ang kaunting kanin, tubig at itak. Bago lumabas ng kubo, tumigil siya saglit. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na basag na salamin. Hindi na lamang siya isang magsasaka. Isa na siyang tagapangalaga. Huminga siya ng malalim at naglakad. Ang daan patungo sa kagubatan ay tila mas tahimik kaysa dati. Ang mga ibon ay bihirang humuni. Ang mga insekto ay halos hindi marinig. Parang pinigil ng kalikasan ang paghinga nito. Habang palalim ng palalim ang kanyang nilalakaran, lalong nagiging makapal ang mga puno. Ang liwanag ng araw ay nahahati-hati sa mga dahon, nagiging mumunting sinag na sumasayaw sa lupa. Minsan, tila may aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit kapag lilingon siya, wala naman. "Rinaya," bulong niya. "Nandiyan ka po ba?" Sumagot ang hangin. Sa isang banayad na haplos sa kanyang pisngi. "Narito ako," mahinang tinig. Napalakas ang loob ni Clarita. Nagpatuloy siya. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, narating niya ang isang bahagi ng gubat na hindi pa niya napapasok kailanman. May mga punong baluktot ang hugis. May mga ugat na parang ahas. May mga batong tila inukit ng kamay. Sa gitna nito, may isang makitid na daan na natatakpan ng hamog. "Diyan ang landas," sabi ni Rinaya sa kanyang isip. Napatigil si Clarita. May babala sa kanyang dibdib. Parang sinasabi ng kanyang katawan na bumalik na. Ngunit hindi siya umatras. Humakbang siya sa hamog at agad nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging malamig. Ang liwanag ay nagdilim. Ang mga tunog ay naglaho. Parang pumasok siya sa ibang mundo. Sa magkabilang gilid ng daan, may mga anyong tila tao, ngunit gawa sa ulap at anino. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Ngunit nakatingin. "Natatakot po ako," bulong ni Clarita. "Subok ito," sagot ni Rinaya. Hindi lahat ay pinapapasok. Biglang may lumitaw sa kanyang harapan. Isang nilalang na parang pinaghalong tao at hayop. May katawan ng usa. May mukha ng tao. May mga matang kulay abo. "Bantay ng landas," bulong ni Rinaya. Huminto ang nilalang. Tumingin kay Clarita. "Naghahanap ka ng pusod," malalim nitong sabi. "Opo," sagot niya, nanginginig ang boses. "Bakit?" tanong ng nilalang. Dumaan sa isip ni Clarita ang maraming sagot. Para sa baryo. Para sa kalikasan. Para kay Rinaya. Ngunit isa lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Para po sa lahat. Tahimik ang nilalang. Sinipat siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, marahan itong tumango. "Kung ganoon," sabi nito, "handa kang mawala upang may mabuhay." At bigla itong naglaho. Kasabay nito, bumalik ang mga tunog, ang mga ibon, ang hangin, ang buhay. Sa harap ni Clarita, bumukas ang daan. At sa malayo, nakita niya ang isang malabong liwanag na tila puso ng gubat. Ang pusod. Ngunit sa likod niya, sa lilim ng mga puno, may mga matang nagliliyab sa pula. Tahimik na sumusunod. Naghihintay ng tamang sandali. Unti-unting lumalapit si Clarita sa liwanag sa dulo ng daan. Sa bawat hakbang,
Parang bumibigat ang hangin. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabagal. Ang kanyang mga paa ay tila nilulubog ng lupa na para bang ayaw siyang pakawalan ng gubat. Ngunit hindi siya huminto. Sa kanyang isipan, malinaw ang tinig ni Rinaya. Konti na lamang. Habang papalapit siya, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay nagiging mas matatangkad. Ang mga dahon ay kumikislap na parang esmeralda. Ang lupa ay may munting sinag na umaagos sa pagitan ng mga ugat. Parang buhay ang bawat bagay. Parang humihinga ang buong kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang isang malawak na liwasan sa gitna ng gubat. Doon, tumigil siya. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang dambuhalang puno. Mas malaki kaysa sa anumang punong nakita niya sa buong buhay niya. Ang katawan nito ay tila hinabi ng liwanag at kahoy. Ang mga ugat ay nakalatag sa lupa na parang mga ugat ng puso. At sa gitna ng puno, may isang kristal na nagliliwanag, kulay bughaw at luntian. Kumikislap sa ritmo ng tibok, parang tunay na puso. Iyan ang pusod, bulong ni Rinaya. Napatitig si Clarita. Napatakpan niya ang kanyang bibig sa pagkamangha. Napakaganda, napakadalisay, napakahina. Ngunit sa kabila ng liwanag, napansin niya ang mga itim na guhit na gumagapang sa paligid ng kristal. Parang bitak, parang sugat. Nahahawahan na, sabi ni Rinaya, may lungkot sa tinig. Lumapit si Clarita. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang pintig ng singsing. Parang tumutugon sa kristal. Nang halos maabot na niya ito, biglang nagdilim ang paligid. Umalon ang hangin. Umingit ang mga sanga. At mula sa mga anino, may lumitaw. 3. Ang parehong lalaking nakita niya sa baryo. Ngunit ngayon, hindi na sila ganap na tao. Ang kanilang balat ay kulay abo. Ang kanilang mga ugat ay itim. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula. Sa wakas, ungol ng isa. Narito na ang sisidlan. Napaurong si Clarita. Layuan ninyo ako, mariin niyang sabi. Tumawa ang mga nilalang. Wala ka nang matatakbuhan, sagot ng isa. Ang pusod ay amin na. Biglang bumukas ang lupa sa kanilang likuran. Mula roon, umangat ang isang nilalang na mas malaki kaysa sa kanila. Parang usok na may hugis. Parang anino na may sungay. Parang dilim na may bibig. Ang Tagalamon. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong liwasan. Dalhin mo sa akin ang singsing. Nanginginig si Clarita. Parang nanigas ang kanyang katawan. Clarita, sigaw ni Rinaya sa kanyang isipan. Makinig ka sa akin. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Naalala niya ang kanyang panata. Naalala niya ang baryo. Naalala niya ang mga magulang. Hindi, mariing sabi niya. Hindi ko ibibigay. Itaas niya ang kanyang kamay. Ang singsing ay sumiklab sa liwanag. Isang bilog ng ningning ang bumalot sa kanya. Napaatras ang 3 nilalang. Umungal ang Tagalamon. Mahina ka pa, sigaw nito. Bigla itong sumugod. Mabilis. Malakas. Parang unos. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clarita ang pagdaloy ng lakas mula sa lupa patungo sa kanyang paa, paakyat sa kanyang katawan at papasok sa kanyang puso. Gabay mo ang liwanag, wika ni Rinaya. Ibinaba ni Clarita ang kanyang kamay sa lupa at ang lupa ay tumugon. Umangat ang mga ugat. Pumalot sa mga paa ng mga nilalang. Nagsigawan ang mga ito. Ngunit hindi pa tapos. Ang Tagalamon ay patuloy na sumusulong. Mas lumalaki.
mas dumidilim, mas nagugutom. Hindi mo ako kayang pigilan, ungol nito. Pawis na pawis si Clarita. Nanginginig ang kanyang mga braso. Hindi ko po ito ginagawa mag-isa, bulong niya. At sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumaba mula sa langit. Ang anyo ni Rinaya ay lumitaw sa kanyang tabi. Mas malinaw, mas matatag, mas makapangyarihan. Magkasama tayo, sabi ng diwata. Nagtagpo ang kanilang mga palad. Nagsanib ang liwanag. At sa gitna ng naglalabang dilim at ningning, nagsimula ang tunay na laban para sa puso ng kagubatan. Nagtagpo ang liwanag ni Clarita at ni Rinaya sa gitna ng liwasan. Parang dalawang ilog na nagsanib. Parang dalawang tibok na naging iisa. Uminit ang hangin. Uminog ang lupa. Ang buong pusod ng kagubatan ay tila nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang kristal sa gitna ng dambuhalang puno ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ngunit kasabay nito, lumakas din ang dilim. Ang tagalamon ay umalingaw-ngaw ang ungol. Hindi sapat, sigaw nito. Kailangan ko ang singsing. Bigla itong lumawak. Ang kanyang katawan ay naging parang ulap ng usok at apoy. Ang mga mata nito ay nagningas na tila baga. Sumugod ito kay Clarita. Sa bilis na hindi niya inaasahan. Naramdaman niya ang malakas na hampas ng hangin. Naitapon siya sa lupa. Napahandusay. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig. Clarita! Sigaw ni Rinaya. Pilit siyang bumangon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit hindi siya sumuko. Ito na ba ang kaya mo? Ungol ng tagalamon. Isang mahina at marupok na tao? Ibinuka nito ang malaki at madilim na bibig. Handang lamunin siya. Sa sandaling iyon, biglang uminit ang singsing. Mas mainit kaysa dati. Parang nag-aapoy. Napahiyaw si Clarita sa sakit. Ngunit sa gitna ng kirot, may dumaloy na malinaw na alaala. Ang kanyang ina na yakap siya. Ang kanyang ama na nagtuturo sa kanya magtanim. Ang kanyang baryo na nagdiriwang ng anihan. Ang mga batang tumatawa. Ang ilog na malinaw. Ang gubat na luntian. Lahat ng kanyang ipinaglalaban. Hindi ako lalaban para sa sarili ko, bulong niya. Para ito sa lahat. Itaas niya ang kanyang kamay. Ang singsing ay nagsimulang magbitak. May mga sinag na tumatakas mula rito. Clarita, huwag! Sigaw ni Rinaya. Ngunit huli na. Naramdaman ni Clarita ang isang matinding higop. Parang hinihila palabas ang kanyang lakas. Ang kanyang hininga. Ang kanyang alaala. Ang kanyang buhay. Inililipat ng singsing ang lahat ng liwanag patungo sa pusod. Kung kailangan, ibibigay ko, mahina niyang sabi. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong liwasan. Napabulag ang paligid. Napaatras ang tagalamon. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito, puno ng sakit at galit. Ang mga sisidlan ay natupok sa liwanag. Naging abo, naglaho. Ang itim na guhit sa kristal ay unti-unting naglaho. Ang pusod ay muling kumislap sa dalisay na bughaw at luntian. Ngunit sa gitna ng liwanag, bumagsak si Clarita. Walang malay. Ang singsing sa kanyang daliri ay nabasag. Naging alikabok. Naglaho sa hangin. Lumuhod si Rinaya sa tabi niya. Hinaplos ang kanyang mukha. Bakit mo ginawa ito? Umiiyak na bulong ng diwata. Mahina ang tibok ng puso ni Clarita. Halos hindi maramdaman. Ang kanyang balat ay malamig. Parang unti-unti nang nilalamon ng dilim. Hindi pa tapos, sabi ni Rinaya sa sarili. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Mula sa kanyang dibdib,
may umusbong na munting liwanag. Mas maliit, mas mahina, ngunit dalisay. Ito ang natitirang buhay ko, sambit niya. Ipinatong niya ito sa dibdib ni Clarita. Dahan-dahang pumasok ang liwanag sa katawan ng dalaga. Unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Unti-unting uminit ang kanyang balat. Ngunit kapalit nito, ang anyo ni Rinaya ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang buhok ay naging alikabok ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay naging tala. Ang kanyang katawan ay naging hangin. Alagaan mo ang gubat. Mahinang sabi niya, kahit wala na ako. Rinaya. Mahina at putol na sambit ni Clarita. Ngunit huli na. Naglaho ang diwata. At sa gitna ng tahimik na liwasan, tanging si Clarita ang naiwan. Buhay, ngunit may sugat sa puso na kailanman ay hindi na mawawala. Nagising si Clarita sa mahinang himig ng hangin. Hindi niya agad namalayan kung nasaan siya. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagbukas, sinalubong ng mapusyaw na liwanag na sumasala sa pagitan ng mga dahon. Nakahiga siya sa ilalim ng dambuhalang puno ng pusod. Ngunit iba na ito ngayon. Mas buhay, mas luntian, mas maliwanag. Ang kristal sa gitna ay hindi na bughaw at luntian lamang. May bahid na gintong ningning, parang sinag ng araw na hindi kailanman kukupas. Mahina siyang umupo. Sumakit ang kanyang ulo. Parang may kulang. Parang may nawala. Hinawakan niya ang kanyang kanang kamay. Wala na ang singsing. Walang bakas. Walang marka. Tanging ang munting hugis ng liwanag sa kanyang palad. Isang manipis na guhit na parang dahon. Rinaya, mahina niyang tawag. Walang sumagot. Ngunit sa hangin, may dumapong init sa kanyang pisngi. Parang haplos, parang paalam. Tumayo siya ng dahan-dahan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang kakaibang tibay ng kanyang katawan. Hindi na siya madaling mapagod, hindi na siya madaling manghina. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang tibok ng kagubatan sa kanyang dibdib. Parang bahagi na siya nito. Lumibot ang kanyang paningin. Wala na ang bakas ng dilim. Wala na ang abo. Wala na ang anino. Tanging mga sariwang damo, bagong usbong na bulaklak at malinaw na hangin. Tahimik ang pusod, ngunit hindi patay. Payapa. Naglakad siya palabas ng liwasan. Ang dating makitid at madilim na daan ay naging malinaw at maliwanag. Ang mga puno ay tila yumuyuko habang siya'y dumaraan. Ang mga ibon ay muling umaawit. Parang tinatanggap siya ng kagubatan bilang isa sa kanila. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, narating niya ang gilid ng baryo. Nagulat siya sa kanyang nakita. Mas luntian ang mga taniman. Mas malinaw ang ilog. Mas masigla ang mga hayop. Ang dating tuyong lupa ay basa at mataba. Parang biglang pinagpala ang buong lugar. "Clarita!" May sumigaw. Napalingon siya. Si Mang Isko, kasama ang ilang taga-baryo. Nagmamadali silang lumapit. "Akala namin, wala ka na," nanginginig na sabi ng matanda. 3 araw kang nawala." 3 araw, bulong ni Clarita. Hindi niya namalayan ang paglipas ng panahon. "May nangyari po," sagot niya. "Pero tapos na." Tinitigan siya ni Mang Isko. Parang may nabasa sa kanyang mga mata. "Ramdam ko," sabi nito. "Tahimik na ang gubat. Nag-uwian ang mga tao." Ngunit simula noon, may nagbago sa pagtingin nila kay Clarita. Hindi na lamang siya simpleng magsasaka. Isa na siyang babaeng may dalang liwanag. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya sa kanyang dating gawain.
nag-aararo, nagtatanim, nag-aani. Ngunit bawat binhi na kanyang itanim ay tila mas mabilis tumubo. Bawat halamang hawakan niya ay mas nagiging malusog. Hindi siya nagyabang, hindi siya nagkwento. Tahimik niyang inalagaan ang lupa. Sa gabi, madalas siyang tumingala sa langit. At sa bawat bituin, naaalala niya si Rinaya. Hindi na siya muling nagpakita. Ngunit alam ni Clarita, nasa bawat dahon, nasa bawat patak ng ulan, nasa bawat ihip ng hangin, nandoon ang diwata, at sa kanyang puso, mananatili magpakailanman. Lumipas ang maraming taon. Unti-unting nagbago ang anyo ng baryo sa paanan ng bundok. Ang dating payak na pamayanan ay naging masagana at maunlad. Ang mga bukirin ay laging hitik sa ani. Ang ilog ay nananatiling malinaw. Ang kagubatan ay nanatiling buhay at malusog, tila may sariling bantay na hindi natutulog. At sa gitna ng lahat ng ito, nandoon si Clarita. Hindi siya naging mayaman. Hindi siya naging makapangyarihan sa mata ng tao. Nanatili siyang magsasaka. Simple, tahimik at mapagkumbaba. Ngunit sa puso ng baryo, siya ang naging haligi ng pag-asa. Tuwing may bagyo, siya ang unang tumutulong sa nasalanta. Tuwing may tagtuyot, siya ang nagdarasal at nagtatanim ng pag-asa. Tuwing may nagkakasakit, siya ang nag-aalaga. Hindi dahil may mahika pa siyang hawak, kundi dahil natutunan niyang pakinggan ang tinig ng lupa at ng kapwa. Sa paglipas ng panahon, naging guro siya ng kabataan. Hindi sa silid-aralan, kundi sa bukid, sa ilog, sa ilalim ng puno. Tinuturuan niya ang mga bata kung paano magtanim ng may respeto, paano kumuha ng hindi nagsasayang, at paano magmahal sa kalikasan. Mahalaga ang lupa. Lagi niyang paalala. Dahil dito tayo nagmumula. Isang hapon, habang siya'y nakaupo sa ilalim ng dating punong balete, may lumapit na batang babae. Payat. May busilak na mata. May hawak na munting bayong. Ate Clarita, sabi nito. May nakita po ako sa gubat. Napatingin si Clarita. Anong nakita mo? Tanong niya. Isinilid ng bata ang kamay sa bayong at inilabas. Isang munting bato na kumikislap. Hindi gintong singsing, hindi rin alahas. Isang simpleng kristal na may liwanag sa loob. Napatigil si Clarita. Parang may dumaloy na alaala sa kanyang dibdib. Hindi po ba delikado? Tanong ng bata. Ngumiti si Clarita. Marahan. May halong lungkot at ligaya. Hindi, sagot niya. Basta marunong kang gumalang. Inabot niya ang bato. Hinawakan. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pamilyar na init. Ang banayad na haplos. Ang presensyang hindi kailanman nawala. Sa hangin, may mahinang bulong. Salamat. Napapikit si Clarita. Walang anuman, Rinaya. Mahina niyang tugon. Ibinigay niya muli ang bato sa bata. Ingatan mo yan, sabi niya. Hindi dahil may kapangyarihan ito, kundi dahil paalala ito na may buhay ang mundong ginagalawan natin. Tumango ang bata at masayang tumakbo palayo. Nanatiling nakaupo si Clarita. Tumingala sa langit. Ang mga ulap ay tila naganyong pakpak. Ang araw ay nagbigay ng gintong liwanag. Sa kanyang puso, wala nang takot. Wala nang panghihinayang. Tanging kapayapaan. Dahil alam niyang ang liwanag ay hindi nasusukat sa singsing, sa mahika, o sa kapangyarihan, kundi sa pusong handang magsakripisyo para sa iba. At habang may mga taong tulad niya, at tulad ng batang kanyang tinuruan, ang kagubatan, ang baryo, at ang mundo ay patuloy na mabubuhay sa liwanag ng pag-asa. Wakas.